bigyan mo kami ng patuloy na karunungan, pangunawa, Lord God, na maunawaan bakit kinakailangan naming dumalo in different fellowship ng aming church. Sa loob nito at sa labas, at kahit yung fellowship sa mga kapwa namin mananampalataya in body of Christ, Panginoon. Bless niyo po kami, maging sa pagpapatuloy ng amin pong pagsamba ngayong umaga. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sige po, mag-prepare na po ang ating PAW. Sige po, prepare tayo, puso tayo. Dako po muna tayo sa atin pong praise and worship. Hello. Hello. Good morning po. Good morning. Kamusta po kayo this week? Mabuti. Ayan po. So, gusto ko lang pong i-remind kayo sa verse ng Joshua 1 verse 9. Sabi niya po doon, be strong and courageous. For the Lord your God will be with you wherever you go. Big sabihin nun, ang Diyos daw natin ay nandito. Ang Diyos natin ay katabi mo. Ang Diyos natin ay nasa likod mo. Ang Diyos natin ay nasa harapan mo. Alam niyo kung nasaan pa ang ating Diyos? Nasa puso natin. Andyan lang siya. Kahit hindi mo maramdaman, andyan siya. Andyan siya palagi. Yung init ng kanyang pagmamahal nandiyan. God is with you. God is here. Kaya naman po, tumayo po tayong lahat sa ating praise and worship at ating papurihin ng ating Panginoon sa kantang God is here.
Ayan. Let's clap our hands. Let's continue to dance for the Lord our God. Amen? Amen. Let's sing this song, God is here. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Lord Jesus, be with us. Come on, let's sing. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Yes. Jesus, be revealed. God is here. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus, be with us. Jesus is here. God is here. Amen. Amen. Come on, let's sing. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Oh, holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Oh, sing, holy, we cry, holy.
us face to face. Oh, God is here, God is here, God is here. He is faithful. We yearning to see Jesus, oh Jesus, be revealed. Yes. Yes. Sabi sa John 6 verse 29, sabi niya doon, "And I will tell you this, that my Father will give you whatever you ask in my name." In Jesus' name. Yes, let's sing in Jesus' name. God is fighting for us. God is in our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Carrying a burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Andyan palagi ang Diyos natin sa ating tabi. Because whatever we say in Jesus' name, magagawa yan ng Lord. Amen? Amen. In Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive with me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Amen. Amen. In Jesus' name, magagawa niya lahat. Amen. 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 Sa kanyang pangalan, andun na lahat. Andun na yung lakas. Andun na yung courage natin. Andun na yung love na kailangan natin. Because sabi sa 1 John 4 verse 8, God is love. Siya mismo ang love natin. Walang tumbas ang kanyang pagmamahal sa atin. Kahit magkasala tayo, mahal niya pa rin tayo. Palagi niya tayong pinapatawad kahit nasa ating karumihan. Nililinis niya tayo because God loves us. And His unending love will never end. Hindi yan magmamaliw sapagkat mahal tayo ng Diyos. Let's sing. There's no silver or gold and no treasure untold that could draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, Savior, now and forever your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. In His unending love, Jesus' name, amen, amen. Letting go of my pride, I lay down my desire just to worship in spirit and truth. More than all of my dreams, more than fame, I will seek you, Lord. Jesus, Jesus,
Savior, now and forever your face is all I see. One more time, Jesus. Jesus, nothing compares to this grace that rescues me. Savior, now and forever your face is all I see. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Now all I am, I lay at your feet. I'm humbled by the wonder of your majesty. One thing I know, I find all I need in your unending love, in your unending love. Oh, in your unending For the last time. Now all I am, I lay at your feet. We're sorry, Lord. I'm humbled by the wonder of your majesty. Napakabuti mo, Lord God. One thing I know, I find all I need Yes, Lord. in your unending love, in your unending love. Yes, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong unending love, Lord God. Sa iyong walang sawang pagmamahal sa amin, Lord God. Maraming salamat po. Maraming salamat, Lord God, for cleaning us, Lord God. Ilinisan niyo po kami, Lord God. Kasing linis po, kasing puti ng niebe, Lord God. Maraming salamat po. Maraming salamat, Lord God, dahil you accepted us, Lord God. Maraming salamat po, Lord God. Maraming salamat sa mga blessings, Lord God, na hindi namin mabilang dahil sa sobrang lamin, Lord God, na binigay niyo sa amin. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat for this life that you've given us, Lord. Yes, Lord God. In Jesus' name, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papurit palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen.
Purihin po ang Panginoon. Sadyang napakabuti ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen po ba doon? Pwede ba nating alayan ng isang malakas na papuring palakpak muna ang ating Panginoong Diyos? Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa atin pong pagsamba ngayong umaga po na ito. Pwede po ba nating i-close lahat yung ating mga mata? Damin natin ang presensya ng Panginoon. I-offer natin yung oras po na ito at yung panahon natin. Habang tayo po ay nandito, damin natin ang presensya ng Panginoon. Let us worship God in spirit and in truth. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo sa amin. Kaya sa lugar po na ito, kami po ay buong puso na magpupuri sa iyo. Magpapasalamat dahil ikaw ay mabuti. Salamat po aming Ama. Salamat po Panginoong Hesus. Salamat po Banal na Espiritu. Sapagkat wala ni isa sa amin ang pinabayaan po ninyo at iniwan. Kaya po, sa sandaling ito, iaalay namin ang amin pong pagsamba sa lugar po na ito. Samahan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Awitan ng Diyos o kaniyang mga hirang at magpasalamat sa banal niyang pangalan. Lumuha man kami sa magdamag, subalit pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Pinalitan mo ang aming kalungkutan sa sayaw ng kagalakan. O Diyos na aming tagapagligtas, pasasalamatan ka namin magpakailanman. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin ang itong sanlibutan ay sa aking Ama. This is my Father's word. Itong sanlibutan ay sa aking Ama, aking naririnig. Itong sanlibutan ay sa aking Ama, ang patukahoy lang ang lahat. Itong sanlibutan ay sa aking Ama. Sa Diyos ay pag-ibig. Itong sanlibutan ay sa aking Ama. Sa pagpaspas ng amihan, siya'y nararamdaman.
Tayo pong lahat ay dumako sa diwa ng panalangin. Maraming salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan sa buhay po ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Kinikilala namin, Panginoon, na ang lahat mula sa aming mga buhay at lahat ng biyaya at pagpapalang inyo pong ibinigay sa amin ay galing po sa iyo. At lubos namin itong ipinagpapasalamat sa napakaganda na umaga na itong na muli mong ipinaranas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lalo tigit po, nagpapasalamat kami sa pag-ibig, katapatan, pagpapala, biyaya, kaawaan, at patuloy na kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Kahit sa kabila po ng aming kahinaan, O Diyos, nananatili kang matapat sa iyong mga pangako at patuloy mo itong tinutupad sa bawat isa po sa amin. Kaya karapat-dapat ka na tumanggap ng lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil sa ikaw, O Diyos, ay matapat at mabuti sa lahat ng panahon at pagkakataon po ng amin pong mga buhay. Alay namin, Panginoon, ang aming mga buhay. Alay namin ang lugar na ito. Alay namin, Panginoong Diyos, ang pagsambang ito, Panginoon. Kasama ng lahat ng nakikipanambahan sa amin, online, O Diyos, tanggapin niyo po, Panginoon, ang amin pong handog sa iyo sa sandaling ito. At patuloy kami na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, Panginoon. Buusan niyo po kami ng inyong kagandahang loob at patuloy na marinig ka namin at maranasan ka namin habang kami po ay nagkakatipon sa lugar na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. O Diyos, sa kahiwagaan at katahimikan, ikaw ay dama sa aming mga buhay, nagdadala ng bagong buhay mula sa pagkasira, pag-asa mula sa panghihina ng loob, paglago mula sa kahirapan. Nagpapasalamat kami na hindi mo kami iniiwang mag-isa, bagkus kumikilos ka upang gawin kaming ganap sa aming pagkatao. Tulungan mo kaming mamalas ang iyong hindi nakikitang kamay sa bumubukas naming buhay at tumugon sa banayad na gabay ng iyong Espiritu. Nang aming maranasan ang kagalakang ibinibigay mo sa amin at sa iyong bayan. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay maupo sa presensya ng ating Panginoon. Pakinggan natin ang panaghoy ng salmista. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin, tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina at wala nang tumingin. Pagkat tapat sa iyo, buhay ko'y ingatan, lingkod mo iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo po ako. Ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kapag mayroong mga bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. At hinding ipahayag ng sabay-sabay ang ating dalangin ng pagsisisi sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Tayo pong lahat, base sa awit, chapter 86, verses 13 to 15, lahat po tayo. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas. Di hinayang masadlak sa daigdig ng mga patay, mayroong mga taong ayaw kang kilalanin, taong mararahas, na ang adikain ay labanan ako't ang buhay ko ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, wagas ang pag-ibig, di madaling magalit, lubang mahabagit, banayad, magalit. Balikan mo kaming muli, O Panginoong Diyos, at patawarin ang sala ng iyong mga lingkod. Paliwanagin mo ang iyong muka sa amin, at kami ay maliligtas. Dalawin mo kami, dala ng iyong kaligtasan. Malugod mong loobin na ang kaharian ng aming Panginoong Kristo ay maitayo, na ang mga bansa ay maakay sa pagkaalam ng katotohanan, at makatagpo-tagpo kami sa harap ng iyong trono at sumama sa pagdiriwang sa iyong kapurihan. Amen. Amen. Tayo po ay dumako sa sandaling pagbubulay-bulay ng ating mga buhay sa harapan ng Panginoon at patuloy na humingi ng kanyang paglilinis at pagpapatawad sa ating mga pagkukulang at pagkakasala.
Mapagpatawad ka, O Diyos, at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay nananatili. Kayo pong lahat. Ito po ang kasiguraduhan na tayong lahat sa pamamagitan ng ating pagsisisi ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos sa atin pong mga pagkukulang at pagkakasala. Sabihin mo sa iyong katabi, sa pangalan ni Jesus, tayo pinatawad na. Amen. Amen. Sige po, awitin po natin ang Jesus Loves the Little Children para sa panahon ng mga bata. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Sapa po! Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, precious in His sight. Jesus loves the little children of... For the last time! Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Faithful, that is your name, and you are able. You stay the same now and forever. You will never change. Giver, you open your hand, you are provider. You meet every need, every desire. My unshakable word. We come to you now, in trust we pray. We're giving you our praises. We're living for your name. We're stepping out in faith and pray for your will to be done. We know that you are coming for us. We have the promise to proclaim. We are stepping out in faith and pray for your will to be done. We come to you now, in trust we pray. We're giving you our praises. We're living for your name. We're stepping out in faith and pray for your will to be done. We know that you are coming for us. We have the promise to proclaim. We are stepping out in faith and pray for your will to be done. Yan, amen po. Pwede po bang i-stretch natin yung ating kamay sa ating mga anak? And let us pray. Lord,
pinupurit, sinasamba ka namin, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, na pinapasalamatan ka namin sa buhay ng mga batang ito, Panginoong Diyos. Sa patuloy, Panginoon, sa kanilang murang edad ay naibibigay nila ang kanilang talento sa pagsayaw, pag-awit, Panginoong Diyos, para po ikay papurihan, Panginoon. Patuloy niyo po silang patnubayan, Panginoong Diyos. Patuloy niyo po silang i-guide, Panginoon. Samahan sa kanilang pag-aaral, Panginoong Diyos. Ganon din, Panginoon, dalangin namin ang kanilang mga magulang na patuloy na pumapayag. Sinasama sila, Panginoong Diyos, dito po sa gawaing ito, sa pagsambang ito, Panginoong Diyos. At makasama sila, Panginoon. Makasama namin sila sa aming pagsamba, Panginoong Diyos. Salamat, Lord. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Ayan. Akala ko si Pastor dito. Ako po pala. Bago po tayo sa ating mga announcement, pagbati at pagbabalita ng ating iglesia. So, those who will assist next Sunday po, March 29. Ito po ay last Sunday na contemporary worship service na po. So, ang ating pong liturgist ay si Prince at ang atin pong acolytes ay si Mr. and Mrs. Raymark Oril at ang choir po patuloy po namin kayong inaanyayahan kapag nais niyo pong dumalo, sumama po sa mixed choir. Ang practice po nito ay laging 4 PM po ng Sabado. Yan. Tapos sa prayer meeting po, lagi po namin kayong iniimbitahan na gaganapin po siya sa Wednesday naman po at 6 PM. Ayan, kita-kits po tayo sa ating prayer meeting. Then, sa family devotion po, at Bible study sa Thursday po ng 6 PM naman po. Lahat po tayo ay pwede at lahat tayo ay inaanyayahan para dumalo at sama-sama tayong magpalalim ng kaalaman pagdating sa Biblia. Ayan. And then, mga birthday celebrants po natin ay wala po ngayon week. Wala po ngayong week. Wala pong mag-birthday. Yan. Bali po sa list. Kaya kapag may nakalimutan po kami or may hindi na ilagay, sabihin nyo lang po sa amin para ma-update po namin yung list. Ano po? Ayan. Sige po. Tayo ay yumuko at tayo manalangin muli. Amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makaupo sa simbahan na to, makarinig, Panginoong Diyos, at makiisa, Panginoon, sa pagsambang ito. Salamat sa pagkakataon, Panginoong Diyos, kasi hinayaan mo, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng kaisipan, na kami po ay dadalo, Panginoong Diyos, sasamba sa iyo at magpupuri, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoon, samahan niyo po kami at buksan niyo ang puso't isipan namin, Panginoong Diyos, upang anuman po, Panginoon, ang mensaheng inyong ihahatid sa amin, Panginoong Diyos, sa pamamagitan po ng inyong pastol, Panginoon, ay magamit namin, Panginoong Diyos, mamutawi sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maging payong namin ito, Panginoon, anumang pagsubok ang dumaan sa buhay namin, Panginoong Diyos. At Lord, patuloy namin idinadalangin, Panginoong Diyos, ang aming mga gagawin by this next week, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Panginoong Diyos. Patuloy mo kaming patnubayan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na sa lahat ng gagawin namin para sa iyo, Panginoong Diyos, puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos, na siyang sasama sa amin, Panginoon. Saan man kami magpunta, ano man pong mga activities ang mga gagawin namin, Panginoong Diyos, sa Bible study, sa mga family devotions, Panginoong Diyos, sa midweek namin, sa prayer meeting, Panginoong Diyos, upang kasama namin ang iyong banal na Espiritu habang kami po ay magpupurit, sasamba sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy na biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin. And we even pray, Panginoon, na ang katahimikan, Panginoong Diyos, sa nangyayari, Panginoon, apektado ang lahat, Panginoong Diyos, sa pagtaas ng presyo ng gasolina, Panginoon. But Lord, we are still thankful, Panginoon, kasi patuloy, Panginoong Diyos, yung provisions mo sa amin, yung blessing mo sa amin, Panginoong Diyos. Actually, Panginoon, umaapaw pa, Panginoong Diyos, yung biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Kahit alam namin sa sarili namin, Panginoong Diyos, na hindi kami karapat-dapat sa mga blessing. But Lord, salamat kasi ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoong Diyos, upang may magamit kami, Panginoon, sa pagmiministry, Panginoon. Patuloy niyo po kaming puspusin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming patnubayan at patuloy niyo po kaming samahan, Panginoong Diyos. At wala kaming ibang naisin, Panginoon, kundi itaas ang pangalan mo, Panginoong Diyos, sa pagsamba po ito. Wala kaming ibang naisin, kundi ikaw at ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang aming papupurihan. Isineset aside namin, Lord, lahat. Mga naiwan namin sa tahanan, mga problema namin, Lord, inaalis namin.
upang maluwag ang puso't isipan namin sa pagtanggap sa salita mo, Panginoong Diyos, sa mensahe mo, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoong Diyos. I-bless niyo po kami, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga kapatiran naming papunta pa lamang, Panginoong Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sige po, this is fourth Sunday. Gawin po natin ang patuloy na pakikibahagi. Ngayon po ang ating paghahandog para sa ating special offering para po sa ating mga student workers. Anumang handog, ang pwede po nating maihandog sa Panginoong Diyos, naniniwala ko 100-folds ay patuloy na ibabalik ng Panginoon sa atin pong mga boy. Hiniling ko kay Faye at kay Chloe na kunin po yung atin pong mga special offerings. Bago po natin pakinggan ang pagbasa sa bahagi ng banal na kasulatan, nais ko po magdagdag ng announcement. Pumanaw na po si Nanay Himina Tugade, si Nanay Pini. At ang kanyang libing po ay on Sunday, 11 a.m. po. Kaya on Sunday po, pwede po bang mag-adjust tayo ng konti sa atin pong oras? Supposed to be Saturday po sana. Ni-request ko po na gawin na lang ng Sunday ng 11 kasi wala po kami ng Saturday. So, kung po pwede po mag-adjust tayo ng time ng Sunday, sa last Sunday po, 8:30 pa rin po ang start po natin ng ating Hymno D, pero ang atin pong Divine Worship Service will start at 9 o'clock. Okay po, sikapin po natin ng 9 o'clock hanggang 10:30, tapos na po yung atin pong pagsamba. Okay po, on Sunday po. So, ini-encourage pa rin namin na agahan po natin at 8:30, and then we will end ng 10:30 po para to give way sa nanay po natin na pumanaw na at sa family at lahat po ng gustong makiservice at makilibing ay at least nandito po tayo na mag-comfort pa rin po sa family. Kung hindi pa po kayo uuwi ng time po na yon, pwede pa rin naman po tayong maki-service at makilibing sa libing po ni Nanay Pini. Okay po? So, please remind each and everyone po, yung mga wala po rito ngayon, na at 8:30 mag-start po tayo and we will end at 10:30 ng umaga. Yan. So, panalangin po natin ang Tugade family sa pagpanaw po ni Nanay
pini, kakabsat ken Kristo. Sige po, tayo po tayong lahat. Pakinggan natin ang pagbasa sa bahagi ng banal na kasulatan. Sige po, makibuklat po kayo sa akin sa aklat ng awit, mga awit, chapter 105, verse 1. Nakita na po? Isabayin niyo po ako. Sabi niya, dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Uulitin ko po, awit 105, verse 1. Dapat na si Yahweh ating Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Pinagpala ang pagkabasa at ang pagkarinig ng salita ng Panginoong Diyos. Amen. Salita tanglaw sa aking daan at ilaw sa paanan. Salita tanglaw sa aking daan at ilaw sa paanan. Tayo po'y maupo. Pakinggan natin ang mensahe ng awitin mula sa atin pong mixed choir.
Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Whom shall I send? Sabi ng awitin, Here I am, Lord, send me. So, ganun nawa po ang patuloy nating maging kaisipan. Lord, here I am, send me. Salamat sa mensaheng iyon. Patuloy po namin kayong inaanyayan to join yung atin pong mixed choir. Mga kapatid ko, every Saturday at 4 p.m. po. Yan. Ngayon naman po, pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoong Diyos na atin pong pagbubulay-bulayan na prepare ng kanyang lingkod na gagamitin sa time po na ito. Kaya ako po hindi barong ngayong araw. Ano po? Nais ko na patuloy na mabuild sa life and soul ng ating kapatid na malapit na siyang maging isang ganap na pastor. Itong April or May po, yung atin pong Tribal Episcopal Conference, at doon po sila, yun pong mga student pastors po natin ay doon po malilisensyahan bilang isang local pastor. So, pwede na siguro kong mag-retire ng maaga. Ano po? Sige po, pakinggan natin ang mensahe ng atin pong Panginoong Diyos mula po kay Pastor John Lester Beloria. Yan, thank you po. So, gusto ko po munang magbigay ng konting message lang dun sa choir kanina kasi ang ganda niya pong pakinggan at taos puso yung mensahe niya, tagus puso. So, yung message ng song po ay isang malinaw na paalala sa atin. Paalala ng ating Panginoong Diyos na hindi siya kailanman tahimik. Hindi siya kailanman tatahimik. Siya ay patuloy na tumatawag sa atin, mga kapatid ko. Naririnig niya yung mga hinaing ng kanyang bayan. Naririnig niya yung bawat hinaing ng bawat isa sa atin. Nakikita niya ang dilim, sakit at pangangailangan ng mga tao. At sa gitna ng lahat ng iyon, nagtatanong siya, whom shall I send? Hindi ito simpleng tanong lang, kundi isang personal na paanyaya ng ating Panginoong Diyos. Na tayo, mga kapatid ko, mga mahal ko sa Panginoon, tinatawag kahit tayo ay hindi perpekto. Kahit tayo ay may pagkukulang. Laging hindi handa, pero tayo ay handang sumunod sa ating Panginoong Diyos. Tulad ng chorus, ang tamang tugon ay hindi pag-aalinlangan, kundi pagsuko. Here I am, Lord, I will go. Nung ako po'y tinawag ng Panginoong Diyos na may assign, dun sa church nating bago, as usual, may pag-aalinlangan po. Siyempre, hindi ako marunong magbiyahe. Hindi pa naman po talaga nagbabiyahe. Kaya ikwento ko po nung first Sunday ko doon, nakagastos din po ako ng higit 500 papunta pa lang. Kasi po, imbis sumakay ka ng 70 pesos na big bus papuntang Santa Barbara, nag-arkila ka ng tricycle, 300 pa. Kasi po, hindi ko alam saan ako sasakay. At short at konti yung turo sa akin kung paano ako pupunta kasi hindi ko pa po na-try. So, ganun po, may pag-aalinlangan naman pero dapat handa tayong laging sumunod sa ating Panginoong Diyos. Handa tayo dapat, kung tayo tinatawag ng Panginoong Diyos na tayo tinatawag kahit sa pinakamaliit lang na bagay, tugunan natin. Kasi kahit sa tingin natin, simpleng bagay lang yun, pero sa Panginoong Diyos, malaki po iyon. At napakaganda pong laging sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos. Isa pa po, natutuwa ako sa kapatid namin, si Kaiser po. Si Kaiser, wala siya ngayon. Yung analogy ni Pastor kanina na kapag inalis mo yung isang uling sa mga kapwa niya uling, mamamatay yung uling. As usual, siya po ay umalis. Lumayo. Pero nung ako po yung nagsuswipe sa IG ko, nakatambay ako sa IG, nakita ko yung isang post ng sikat na Fellowship Church. Andun yung mukha niya. Amen. Natutuwa ako sa buhay ng kapatid naming iyon. Kasi kahit siya'y malayo, pinipilit niya. Kaya nga yung laging paalala sa aming mga kabataan na once na umalis tayo at nailayo tayo, humanap tayo ng simbahan na kung saan tayo magagamit. Saan tayo lalago. Kaya po sa mga anak ninyo, once na sila'y
umalis dito sa simbahan, lagi po nating ipaalala sa kanila iyon. Na kinakailangan nating maglingkod, kinakailangan nating sumunod sa ating Panginoong Jesus. Ayan, sige po. Bago po ang lahat, tayo pong lahat ay yumuko at ako po ay mananalangin. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagkakataon na matatanggap po namin, Panginoong Diyos, ang mensahe mo. Muli, Panginoon, hinihiling po namin ang paglinis sa aming puso't isipan upang hindi po siya upang ang mensahe mo, Panginoong Diyos, ay hindi lumabas sa tenga namin, kundi magstay sa puso't isipan namin, Panginoon. Lord, itago mo po ako. Itago niyo po ako, Panginoong Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sige po. Hindi na po ito aabot ng 1 oras. Nag-prepare lang po ako ng 19 slide. Sa Word document po. 19 slide lang. At hindi na po ito aabot ng 1 oras. Okay po. Pagninilay-nilayan po natin entitled From Praise to Proclaim. Sabi niya sa Psalms 105 verse 1 in English, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nation what He has done. So napakagandang pagkakataon mga kapatid ko na pag nilay-nilayan natin, pag-usap-usapan natin ang kanyang salita. Ngayon po, napakahalagang katotohanan tungkol sa tunay na pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. At ang tanong, totoo po bang sumasamba tayo sa Panginoon? Totoo po ba na tayo sumasamba ngayon sa ating Panginoong Diyos? At alam ko po, and I believe, hindi aksidente na nandito ka. At yan ay tawag ng Panginoong Diyos sa iyo para sumamba at magpasalamat sa Kanya ngayong umagang to. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoong Diyos? Hallelujah! Grabe, napakasarap magpuri sa Panginoong Diyos. Ano? Amen po? Kasi sa pamamagitan ng pagpupuri natin, pagpe-fellowship natin sa Panginoong Diyos, yung mga problema natin nawawala. Kahit panandalian lang siyang nawawala. Ang sarap sa piling. Kaya nga po sabi sa Bible study kanina, makipag-fellowship tayo. Makiisa tayo sa mga pagsamba para sa ating Panginoong Diyos. Now, kapag sinasabi nating worship, mga kapatid ko, madalas na naiisip natin pagkanta ng worship song. Po, minsan naiisip natin, pagtaas ng kamay during praise and worship, pakikinig ng music ministry, at pagdalo sa mga church services. Pero ayon po sa Biblia, mga kapatid ko, ang worship ay hindi lang event. At ang worship po, ito po ay lifestyle. At higit pa doon, ang tunay na worship ay may direksyon. Tunay na pagsamba ay may direksyon, mga kapatid ko. Hindi po yun nagtatapos sa atin, kundi ito po ay dumadaloy palabas sa buhay natin. Kaya ang main verse po natin sa Psalm 5 verse 1, give praise to the Lord, proclaim His name, kung na nakakabsat, make known among the nation what He has done. Ipaalam natin anong ginawa ng Panginoong Diyos. Ipagkalat natin anong ginawa ng Panginoong Diyos, simply as we can. Testimony. Marites kanada, make right testimony. Sa simpleng verse, sa isang verse, makikita natin ng 3 bagay. 3 galaw ng tunay na worship. Una po, praise. Papuri sa Diyos. Pangalawa, proclaim. Pagpapahayag ng kanyang pangalan, ng kanyang ginawa. At pangatlo, make known. Pagpapalaganap kung ano ang ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay mo. Yan po. Yan. At ang tunay na worship po ay nagsisimula sa puso, pero nagtatapos sa isang mission mo sa buhay. Actually, hindi nga talaga po siya nagtatapos sa pagtapos ng kanta, sa outro ng kanta. Hindi po, kundi umaabot ito sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sa krisis nga pong nangyayari, sa mga sobrang daming nangyayari sa mundo natin ngayon, kaya napakahalagang magbahagi ng salita ng Panginoong Diyos. Kasi napakaraming prophecy na ang nangyayari at hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Diyos. Kaya dapat tayo ay well prepared para kapag dumating yung pagkakataon natin, marinig natin, well done, my good and faithful servant. Now, unang punto po, praise. Tumingin muna tayo sa Diyos. Kasi sabi niya po sa Psalm 105, give praise to the Lord. Napakahalaga po ng
unang utos sa verse po na ito. Bago tayo gumawa ng kahit ano para sa ating Panginoong Diyos, tinatawag po muna niya tayong magpuri. Now, bakit tayo tinatawag ng Panginoong Diyos magpuri? Dahil ang papuri ay nagbabago po ng perspective ng bawat isa sa atin. Kapag nakatutok tayo sa problema, hindi po ba lumalaki yung problema? Kapag nakatutok naman tayo sa ating Panginoong Diyos, ano ang lumalaki mga kapatid ko? Walang iba kundi yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Now, tignan natin yung sinasabi ng Panginoon sa Psalms 103 verse 1 to 2. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget all His benefits. Forget not all His benefits. Kaya ang papuri po ay pag-ala-ala sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kasi, hindi ko po alam kung nature na natin ito, no? Madalas kasi mabilis tayong makalimot. Sino pong kagaya ko dito na mabilis makalimot? No, nilapag mo yung isang bagay, kadakot-dakot, hindi mo na alam kung saan mo siya hahanapin, pero nasa bulsa mo lang. May mga ganong pagkakataon po sa buhay natin. Ako nga po, nung isang, kailan lang yon, hindi ko mahanap yung ID ko. Malapit na po ako sa gate ng school namin, yun pala, nakakabit na pala siya dito sa leeg ko, kaya muntik pa akong bumalik para kunin yung ID ko. Yun pala, nandito na sa akin. Yun nga po, yung nature natin, madalas mabilis tayong makalimot. Yun laging nangyayari sa buhay natin, madalas mabilis tayong makalimot. Kapag may blessing, kapag may blessing, sandali lang yung saya. Kapag may problema, matagal ang pag-aalala. Pero ang pagpupuri ay nagsasabi po sa atin, ang praise ay nagsasabi po sa atin, hindi ko kakalimutan ang ginawa ng Diyos. Hindi po natin kakalimutan ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay ko, sa buhay mo, at sa buhay nating lahat. Kasi sa pamamagitan po ng ginagawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin, yun po yung pagkakataon na ma-share natin sa iba kung ano yung ginawa ng Panginoon. At naibabahagi natin ang salita ng Panginoong Diyos. Isang napakagandang halimbawa po nito ay ang kwento ni Paul at Silas sa Acts chapter 16. Sila po ay hinampas, sila ay kinulong. Nakatanikala po sila. Now, kung ikaw po yung nasa sitwasyon ni Paul at Silas, ano po yung gagawin natin? Kapag ikaw na yung hinahampas, ikaw na yung kinukulong at nakatikala, marahil magrereklamo tayo. Ano? Kasi kahit sa simpleng kagat nga lang ng langgam, nagrereklamo na tayo. Ano? Marahil magreklamo pa tayo, sasabihin natin, Lord, bakit nangyayari ito? At Lord, bakit inaalaw mo na maranasan ko ito? At Lord, bakit ako pa? Diba? Nagtatanong tayo ng ganon, nagrereklamo tayo ng ganong bagay. Pero ano pong ginawa ni Paul at Silas? Acts 16:25, mga kapatid ko, about midnight, Paul and Silas were praying, singing hymns to God. Na kahit gaano pa sila sinasaktan, umaawit, nagpupuri pa rin sila sa ating Panginoong Diyos. Now, kahit anuman ang mapagdaanan natin sa buhay, masakit man sa loob o sa labas ng buhay natin, magpupuri tayo sa ating Panginoong Diyos. Hanggang sa huling hininga, sabi nga po natin, magpupuri tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng kulungan, nagpupuri sila. Hindi dahil maganda ang sitwasyon, kundi dahil mabuti pa rin ang Panginoong Diyos sa kanila kahit sila'y nakakaranas ng pagsubok sa buhay. Di ba? Kapag may pagsubok tayong pinagdaraanan, still mabuti pa rin ang ating Panginoong Diyos. Mabuti pa rin ang ating Panginoong Diyos sa atin. Now, yung sumunod na nangyari sa kanila, nagkaroon po ng lindol. Nabuksan ang pintuan ng kulungan. At naligtas ang jailer at ang kaniyang pamilya. Now, ang papuri nila ay naging simbolo ng isang malaking miracle sa buhay nila. Kapag dumating yung problema, mga kapatid ko, sa pamilya natin, sa trabaho, sa finances at sa kalusugan natin, ang unang reaksyon natin ay takot o pag-aalala.
Pero gusto tayong turuan ng Panginoong Diyos. Ang unang response dapat natin, magpuri muna. Po, hindi ibig sabihin na wala ka ng problema kapag nagpupuri ka. Ibig sabihin lang po nito, Lord, kahit may problema ako, alam kong mabuti ka pa rin sa buhay ko. Amen? Amen. Mabuti pa rin ang Panginoong Diyos. Kapag nagpupuri tayo, gumagaan ang puso natin. Amen? Kapag nagpupuri tayo, tumitibay yung pananampalataya natin. At higit sa lahat, naaalala natin ang katapatan ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Yun po ang unang punto natin, magpuri sa Panginoong Diyos. Unang magandang reaksyon natin once na may dumating sa buhay natin, magpuri, magpasalamat. Now, pangalawa po, kako po sa inyo, hindi tayo abutin ng 1 oras eh. Maikli lang po ito. Part 2, proclaim. Ipahayag mo ang kanyang pangalan. Once na nag-praise ka, ipahayag mo naman ang kaniyang pangalan. Anong sumusunod dun sa verse natin sa Psalm 105 verse 1? Give praise unto His name, tapos proclaim His name. Kunana, ang tunay na worship ay hindi po tahimik. Kapag tunay mong nakikilala ang Diyos, hindi mo siya kayang itago. Hindi natin kayang itago ang Panginoong Diyos. Sino po bang nakatanggap na sa ating Panginoon? Amen. Meron din. Lahat po tayo nakatanggap na sa ating Panginoong Diyos. Now, yung mga ginawa ng Panginoong Diyos, hindi natin kayang itago. At never dapat nating itatago kung ano yung ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin. At dapat ipahayag natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Now, tignan natin yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa Jeremiah 29 verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Buong puso, kunana kapag kakabsat, kaya kapag tunay nating hinahanap ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko, pag tunay mo nang nahanap ang ating Panginoong Diyos, gusto mong ikwento kung sino siya. Isang napakagandang halimbawa po nito, no, para mas maintindihan po natin, ay ang Samaritan woman. Sa John chapter 4, ang babaeng ito ay may magulong buhay. Kasi po ang alam natin kapag Samaritano, yung Good Samaritan. Pero ngayon naman po yung babaeng Samaritana. No, magulo yung buhay niya. May limang asawa na siya. At ang lalaking kasama niya ay hindi niya asawa. Okay? Sa madaling salita, siya ay rejected ng society. Siya ay judge ng mga tao. May maraming pagkakamali sa buhay. Pero isang araw nakilala niya ang ating Panginoong Diyos. Nakilala niya si Jesus sa may balon. Nakipag-usap si Jesus sa kanya tungkol sa isang living water. Ang buhay na walang hanggan. At nang makilala niya kung sino si Jesus, mga kapatid ko, may nangyari po sa buhay niya. Iniwan niya ang kanyang banga at tumakbo papunta sa bayan. Sabi niya sa mga tao, "Come, see a man who told me everything I ever did." John 4 verse 29, kung hindi po ako nagkakamali. Hindi po siya isang pastor para sabihin yung bagay na yon. Hindi siya isang theologian para patunayan yung isang bagay na yon. Pero may ginawa siyang mahalaga. Ano po iyon? Ikwinento niya kung ano ang ginawa ng Panginoong Diyos sa kanya. Now, yung babaeng Samaritana po ito, buong bayan yung sinabihan niya. Tayo po kaya na hinahamon ng Panginoong Diyos na magbahagi kahit sa isang tao lang within this week, kaya po kaya natin? Sabi nung kanta, I will go, Lord. I will go. Now, sa John 4 verse 39, sabi po sa wikang Ingles, many of the Samaritans believe in him, in her because of the woman's testimony. So marami pong naniwala sa ating Panginoong Diyos dahil sa testimony ng babaeng iyon. Ang simpleng kwento niya ay naging daan para makilala nila ang ating
Panginoong Diyos. Makilala ng marami ang ating Panginoong Diyos. Now, naiisip nyo ba at nai-imagine nyo po na kapag ginawa nyo yung bagay na ito, napakasarap sa feeling na dahil sa buhay mo, maraming makakakilala sa Panginoon at maraming makakatanggap sa Panginoong Diyos. Sa mang dako ng buhay natin, saan man, nasaan ka man, sa school, pwedeng maging field mo yon. Sa trabaho, pwedeng maging field mo yon. Sa tambayan ninyo, pwedeng maging field yon para maipakilala mo ang Panginoong Diyos sa iba. Maipakilala mo ang Panginoong Diyos sa ibang tao. Now, minsan iniisip po natin, hindi ko alam kung iniisip nyo din po ito, no? Hindi ako marunong mag-share ng gospel. Nakababain ag-share. Jack amono ka sa, no. Mga ganong pag-iisip. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako katulad nila pastor na magaling magsalita. At hindi ko kabisado ang Bible. Now, mga kapatid ko, lilinawin ko po bubuksan ko po yung isipan natin. Hindi naman kailangan na maging Bible expert ka para mag-share ka ng kabutihan ng Panginoong Diyos. Kailangan mo lang sabihin anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Paano kanya tinulungan. At kung papaano kanya binago. Po, alisin po natin sa isipan natin na ganon. Dahil walang nakakapag-dispute sa sarili mong karanasan sa Diyos. Pahayag natin, i-share natin, imarites tayo, kakabsat, anyan naramid ni Apo, tibiyag tayo. Kaya nga po ang kagandahan kapag testimony nag-uunahan tayo Nagtutulakan tayo para kumuha ng mic para i-share yung goodness ng Lord. EGGF, pwede po ba? Makapag-share tayong lahat. Kaya po ba natin yon? Bible study, makapag-share tayo. Sa Sunday school natin. And then lastly, mga kapatid ko, make known. Make known. Ipaalam mo sa bansa. At ang huling bahagi po ng verse na pinag-uusapan natin sa Psalms 105 verse 1, make known among the nation what He has done. Anong ginawa ng Panginoong Diyos. Now, ang mundo po na sinasamba natin, ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos ng buong mundo. Hindi lang siya Diyos ng bayang itinalaga niya, ang Israel. Hindi lang po siya Diyos ng church. Siya ang Panginoon ng lahat ng tao. Sabi niya sa Matthew 28 verse 19, "Go therefore and make disciples of all nations." Okay? Ito po ay mission ng church. Mission po nating lahat ito. Hindi tayo tinawag para tumanggap ng blessing, mga kapatid ko. Tinawag tayo para maging pagpapala sa ibang tao. Again, isa pa pong reference, Acts 1 verse 8, sinasabi ni Jesus, "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth." Ang gospel po ay nagsimula po yan sa maliit na grupo ng discipleship group. Pero dahil nag-share sila, kumalat ito sa buong mundo. Kaya nga po magandang magkaroon ng small group Kapag yung small group ng anak, magkakaroon ng group yung anak. Kapag nagkaroon na naman ng anak, magkakaroon at mas lalong dadaming grupo. At ngayon, naririnig natin ang gospel dahil sa mga taong naging faithful sa mission noon. Now, magiging faithful din po ba tayo sa pag-share ng gospel ngayon? Para sa mga nagsusunod na henerasyon, maririnig din po nila yung mabuting gospel sa panahon natin ngayon. Now, may napansin po ba kayo sa social media? Kapag may nahanap tayong masarap na restaurant, masarap na cafe, magandang travel destinations, o magandang movie, ano po yung ginagawa natin? Pindutin natin yung share. Naglagay tayong caption, hashtag, sana mapuntahan. Di ba? May mga ganun po. Sinishare natin agad, nagpo-post tayo agad. Sinasabi natin sa friends natin, grabe, kailangan mong matry to. Kailangan kong matry to. Ba? Pero isipin natin dito, mga kapatid ko. Kapag kung ang pinakamagandang bagay sa buhay natin ay ang Diyos, bakit minsan tahimik tayo tungkol sa Kanya? Bakit po tahimik tayo kapag ang pinakamagandang bahagi ng buhay natin ay ang Diyos? Kung tunay nating naranasan ang Kanyang pag-ibig,
kanyang pagpapatawad, kanyang tulong, kanyang presensya, dapat natural lang sa buhay natin na ikwento natin ang ating Panginoong Diyos sa ibang tao. First ministry natin, loob ng tahanan. Dapat lamang na maikwento natin sa mga anak natin ang kabutihan ng Panginoong Diyos. At yung anak natin, maikikwento niya yan sa barkada niya. Po, kumbaga chain lang po yan. Now, ano po bang application natin ngayon sa message na to? Ngayon, gusto tayong hamunin. Lahat po tayo. Gusto tayong hamunin bawat isa. Una, kung mayroon po kayong panulat, tandaan niyo po, praise God daily. Araw-araw. Simulan ang araw sa pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Lord, salamat na biyagakpay. Agang angasakpay. Bago ka humawak ng kahit anumang dapat mong hawakan, bago ka magtrabaho, magpasalamat ka muna sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, speak His name. Huwag matakot banggitin si Jesus sa kahit anumang conversations natin. Minsan isang simpleng sentence lang, mga kapatid ko. God, help me through that. Di ba? Pangatlo and last, share your story. Maghanap ka ng isang tao ngayong linggo. Ipo, maghanap tayo ng isang tao ngayong linggo na pwede nating ma-encourage. Ipo, ma-encourage. Maaring friend, maaring katrabaho mo, maaring family member mo. Ikwento mo kung paano naging mabuti ang Diyos sa buhay mo. Kwento natin. Ano po yung application natin? Praise God daily, speak His name, share your testimony. Now, ang Psalms 105 verse 1 po, paalala na ang tunay na worship ay may tatlong galaw. Una, praise. Pangalawa, proclaim. Pangatlo, make known. Tumingin ka sa Diyos, ipakilala mo ang Kanyang pangalan, ibahagi ang Kanyang ginawa sa mundo. Ang worship ay hindi po yan nagtatapos sa church service natin ngayon. Po, lifestyle po iyan. Ito ay nagpapatuloy saang parte? Sa bahay, sa trabaho, sa paaralan, o sa komunidad na kinabibilangan mo, nagpapatuloy ang tinatawag nating worship, pagpupuri. At nawa ang buhay natin ay maging patunay ng isang bagay. Alin po iyon na ang Diyos na sinasamba natin ay napakabuti at karapat-dapat na makilala ng buong mundo. Po, kaya ngayong linggong to, hinahamon tayo ng ating Panginoong Diyos. Dalawa lang naman po yung pwedeng isagot natin sa Panginoon eh. Oo at hindi. Pero that message encourage us na piliin natin yung tama. Kung saan makakatulong sa spiritual life natin at higit sa lahat sa buhay ng ibang tao. Share. Magbahagi tayo. Alam ko po, itong sermon na ito ay ilang beses na nating narinig. Itong concept ng sermon natin, hindi na lang 2 beses o 5 beses yung naparinig. Ito po ay reminder ng ating Panginoong Diyos. Na ang worship po, paglabas mo sa four corner ng church na to ay tapos na, hindi. Yun po ang simula ng totoong worship mo sa buhay. Yun po ay totoo. Kaya po, let us praise, proclaim, and make known. Makiisa po tayo sa pagpuno ng kaluluwa sa langit. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ito po ang kanyang mensahe. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Purihin natin ang Panginoon sa mensahe niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ulitin nga po natin, praise God daily, speak His name, and share your story. Praise God daily, speak His name, and share your story. Ito ang hamon ng Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin ngayong umaga po na ito. Bilang tugon, tayo po ay maghandog ng ating mga kaloob sa atin pong Panginoong Diyos, ang ating mga ikapo, pangako at handog.
Ang kaloob mo ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim, wika ng salmista. Atin nga pong italaga ang bawat sandali ng ating buhay bilang isang handog, kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin ng pagtatalaga, lahat po tayo. Salamat o Panginoon, na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang maranasan ang iyong kabutihan. Bigyang tapang mo kami na pasanin ang aming krus at mamuhay bilang iyong mga alagad. Gamitin mo kami upang maging pagpapala araw-araw sa lahat ng aming mga kasalamuha. Amen. Amen. Ang paghahandog. Awitin po natin ang Kay Buti-Buti Mo, Panginoon, habang tayo ay nagsisipaghandog. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magbawalang hanggan. Minsan pa, kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, kay buti mo sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kita. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po aming Diyos sapagkat hindi nagbabago at nagmamaliw ang inyong pong pag-ibig sa amin. Salamat dahil patuloy mo na pinupuno ang amin pong mga buhay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. Nagbabago man ang panahon, pero ikaw o aming Ama na makapangyarihan sa lahat ay hindi po nagbabago. Ikaw noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Kaya pinupuri ka namin sa pamamagitan ng aming mga buhay at pinupuri ka namin, O Diyos, sa pamamagitan ng aming mga handog at kaloob, Panginoon. Tanggapin niyo po ang lahat ng ito, lakip nito ang amin pong buhay, Panginoon, na amin pong patuloy na iniaalay sa inyong dambana sa lugar na ito. Hiniling ko po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na patuloy niyo pong buhusan ng bawat isa, ang bawat tahanan ng iyong siksik, liglig at tumaapaw na pagpapala. At patuloy na punuin, Panginoon, ang kanilang mga buhay ng iyong presensya. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Awitin po natin ang himno ng pagtatalaga, Tindig Ka at Kay Jesus. Stand up for Jesus. Tindig ka at kay Jesus, tayo ay sumunod.
Alin ang pagkatakot sa pakikihamok? Ngayon'y naninilbihan taong karamihan at nakikiglaban na di naghuhumpay. Kay Jesus ka sumanib, di siya magagahis. Wala kang masasapit, mahina kang labis. Aral niya'y isangkap sa buhay isakbat, nang hindi ka malinsat sa iyong paglakad. Salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat sa paalala, Panginoon, na ikaw po ay lubos, nananatili at magpakailanman mabuti sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Patunay na ang iyong kabutihan ay nakikita namin sa pamamagitan ng buhay, pagkakataon na ito na muli magkasama-sama at magtipon upang sumamba at mag-alay ng aming mga panahon sa iyo, Panginoon. Ito ay dahil ikaw ay mabuti. At salamat sa paalala mo sa aming lahat, Panginoon, na sa bawat sandali ng amin pong mga buhay, kahit pagkatapos po ng pagsambang ito, nawa ay magpatuloy kami sa spirito at sa katotohanan na sumasamba sa iyo in our private life, in our social life, Panginoon. Araw-araw walang patid, nawa ang amin pong ginagawang pagsamba sa iyo. Ito ang hamon mo sa amin, Panginoong Diyos, bilang mga anak mo na 24/7 pinagpapala mo, Panginoon. At salamat po dahil binigyan mo kami ng pagkakataon, O Diyos, na patuloy na tanggapin, Panginoon, ang iyong kagandahang loob sa amin pong mga buhay. That every time we speak the name of Jesus, Father God, merong patuloy na mabuting nangyayari sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. And so, Lord, patuloy na pagpalain mo yung aming mga buhay, na habang nararanasan namin ang iyong kabutihan, nasasabi naman namin, Panginoong Diyos, na pro-proclaim namin ang kabutihan mo, Panginoon, at ang iyong kagandahang loob na ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin, na siya rin namin namang ibabahagi sa iba sa bawat sandali at pagkakataon ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, lahat ng ginawa mo sa amin, alam naming mabuti, dakilang Diyos, kahit yung mga pagsubok namin pong pinagdaanan, nilob mo na maranasan namin ito para sa ikabubuti pa rin ng bawat isa sa amin, Panginoon. And so, Father, continue to bless us, Lord. Give us wisdom, Panginoon. I declare and pray wisdom, Father God, sa buhay ng bawat isa upang kami lumakad sa landasin na nais mo, Panginoon. Maging matatag, maging matibay, patuloy na sumunod, patuloy na tumindig, patuloy, Panginoong Diyos, na lumaban at lumakad para sa iyo, Panginoon. Yamang alam namin na ang kapalit ng lahat ng gagawin namin para sa iyo ay gantimpala ng buhay na walang hanggan, dakilang Diyos. At ang karapatan na maging tagapagmana ng lahat ng inihanda mo, Panginoon, na hindi pa namin nakikita, dakilang Diyos. Lord, maraming salamat po. Patatagin mo ang bawat isa po sa amin kapag kami ay dumadaan sa pagsubok. At sa panahon ng kagalakan, Panginoon, patuloy mo kaming turuang magpakumbaba, maging daluyan ng iyong pagpapala, paglabas po namin sa apat na sulok ng iglesyang ito sa mga panahon, Panginoong Diyos, na kami po ay nananagana. Gamitin mo ang bawat isa sa amin upang yung aming buhay, yung aming patutuo, O Diyos, ay marinig po ng iba at ma-inspire sila at ma-encourage sila na napakaganda kapag ang buhay ay nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ni Haring David na nagamit sa amin at naipaalala sa amin ang kanyang naging mga karanasan. Salamat din po sa anak mong ginamit, Panginoong Diyos, si Pastor John Lester Biloria, Panginoon. Salamat sa patuloy na karunungan, salamat sa kalakasan ng kanyang buhay na nagamit, Panginoon, upang ang iyong masalita ay mahayag sa amin.
sa sandaling ito, Panginoon. Lord, we pray for blessing. We pray for anointing and wisdom sa kanyang buhay. Panginoong Diyos, sa family po niya, Panginoon, patuloy o Diyos na i-provide din ang lahat ng kanyang pangangailangan, aming Ama. Dalangin namin, Panginoon, na maging ganap at maging lubos ang iyong kalooban sa kanyang buhay, sa inyo pong pagkatawag sa kanya, upang patuloy na gumawa at maglingkod din po sa inyong ubasan, Panginoon. Ano man pa yung kanyang mga panalangin, desire, dakilang Diyos, ganapin mo po ito sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat po. Salamat sa kanyang buhay, dakilang Diyos. Salamat din po sa lahat ng naririto mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa amin, Panginoong Diyos. And Lord, sa time po na ito, patuloy na igawad mo at iyakap sa amin ang inyong pong pag-iingat, ang walang hanggang pagpapala, Panginoon. At kahit sa pahirap na sitwasyon ng aming mga buhay, huwag nawang magkulang, Panginoon, ang inyo pong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa kalakasan, salamat sa kagalingan. Idinadalangin din po namin ang mga kapatiran namin na hindi namin nakasama sa sandaling ito. Kung sila man po ay may karamdaman, pagalingin niyo po sila. Inilalapit din po namin si Ninong Lorben Cabe, Panginoon, na nasa BGH sa mga sandaling ito, Father God, because of heart failure, Lord. We declare healing sa kanya, Panginoon, at provision and protection pa rin, O God. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang Togade family na nagdadalamhati sa pagpanaw po ni Nanay Pini, O Lord. Samahan niyo po sila, pangunahan, at gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang mag-comfort sa kanila, Panginoon. Sa mga gabi na kami po ay magpupuri, mag-worship pa rin, samahan niyo kami, dakilang Diyos. Itinatalaga po namin ang lahat ng ito sa iyo dahil wala kami magagawa, Panginoon, apart from you, Father God. Kaya sinusuko namin ang lahat-lahat, O Diyos, ang aming pangarap, ang lahat ng pangangailangan namin, ang aming tahanan. Panginoon, sinusuko po namin sa iyo lahat. Kahit yung mga problemang pwede pa naming daanan sa mga susunod na panahon. At ang lahat ng aming gagawin sa maghapon na ito, Panginoon, pagpalain niyo rin po. Ito ang aming pagsamot, panalangin, ng may pasasalamat, pananampalataya, na tanging ikaw, Jesus, ang tutugon. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Umayo at magtindig, ituloy ang nais. Pakinggan mo ang tinig ng nagsisiawit at pinapupurihan Haring nagtagumpay at nagbigay ng buhay sa nasa libingan. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos, puspusin, pakabanalin, at patuloy na bigyan ng karunungan at kaalaman at buhusan ng kanyang umaapaw na pisikal at espiritual na pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan upang tayong lahat ay patuloy na makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Shalom to you now. Shalom, my friend. May God's full mercies bless you, my friends, in all your living and to your loving. Christ be your
shalom. Christ be your shalom. Amen. Tayo po'y maupo sa presensya ng ating pong Panginoong Diyos. Good morning po sa ating lahat. Yan, sige pa po, isa pang malakas na papuring palakpak sa ating Panginoong Diyos. Yan, so purihin po ang Panginoon. Ulitin ko po yung ating announcement kanina. Sa Sunday po, agaan natin ng konti, mga kapatid. 8:30 pa rin po tayo mag-start. Ang divine worship po natin, we will start it ng 9 a.m. Okay po? 11 a.m. po, dadalhin po ang labi ni nanay dito. Mag-service po tayo bago po natin siya dalhin sa kanyang huling hantungan. So, dapat po at least mga 10:30, tapos na po tayo. Okay po ba yon? Kaya po ba natin yon? Okay po, sige, re-remind ko tayo umalis. I-shout out natin yung mga kapatid natin na nakipag-worship po sa atin sa online. Yan, kasama natin wala palang camera dito. Nandun pala. Kasama natin si Auntie Robilita Biloria. Yan, si kapatid na Annalisa. Yan, tapos, sino pa ba yung mga nandito? Si Auntie Garing, yan, kikipag-worship din po sa atin. Si Auntie Grace Rodrigo, si Jeff Balbaligo, yan. Tapos si kapatid na Sel Jane. Si ano po ata ito, ano? Anong pangalan? Anak ni Auntie Sally? Si Hazel. Yan, ang nakikipag-worship po sa atin ngayong morning po na ito. So, i-share po natin yung atin pong page, sa inyo pong mga Facebook Live para yung pong hindi natin nakasama na mag-worship ngayong umaga, pwede po nilang balikan. Okay po? At pwede nilang panoorin o pwede nating panoorin din yung message po ngayong araw na ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Okay po? So, see you on Wednesday, Thursday, Sunday. Yan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magbatian. Awitin natin ang I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love the Lord. God bless everyone po. God bless them. I can see in you the glory of the Yes, I love you with the Yes po, Palm Sunday na po natin. On Sunday. Love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless po. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko the love of the Lord. God bless, Uncle. God bless po, God bless po. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless po. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Tagalog! O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. God bless po. Ko kalwalhatian niya.
O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Tulog na, tulog. God bless, Clay. God bless po. Hello, baby. God bless po sa ating lahat. Baka wala muna. Ano tayo sa... Oo, sir. God bless po.